payo na tao. Yes. Hindi naibaluan niya siya. Sigurado na luwas. Yes. Glory. Hindi na ating kaluwasan siguro. Samtang gating juga biyano ninyo sa Pinuatan 20, 98, 29. Sorry, 30. Binuatan 20 sa 30. Tatapa ang inyo mga kaugalingon kag ang bugos nga panong nga sa ila ginhimo kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatak sa pagpahalab sang iglesia sang Dios ginbakal niya sang iya kaugalingon nga dugo. 20. Naibalaan ko nga sa makataliwa na ako sudlon kamo sa mga lubo nga mapintas nga hindi magpaligad sa panong. 30. Kagikan sa inyo gid magatutaw ang mga tawo nga magapamulong sing mga butang nga balingag sa pagpasunod sa ila sa mga ginutunan. 31. Busa. Hallelujah. Danyawang ka Diyos. Glory. Ang benisyon, amen. Kapalang mga rigos magagay. Yes. Mga wala din, nga silaman balik loob sa iyo. Amen. Kagang wala pa ka nagtu mga higog na kabuhi, nga silaman magadamit sa iyo. Amen. Pagkamayong ari din, kagsalimat, kabayang urigos magagay. Sa ngalan ni Jesus, inampo. Amen. Magapungko. Praise the Lord. May arangan na tawag Scofield na versyon na Biblia. Ang ginbasa, tatapa, ang imukaw ganun. Amen. Kagang bugos nga panon. Masabi brother, diba? Yung day. Naibalaan ko nga sa Sa 28. tatapa ang inyo mga kaugalingon kag ang bugos nga panong. Okay, bugos nga panon. Siya hindi negatungo sa isa lang ka kongregasyon. Amen. Kundi bugos nga panon. Amen. Yes. Buong kawan. Sa mga tuwid, ang sulat nito ni Apostol Pablo ay napatungkulan niya ang mga manugpahalap, manugbantay. Sa Tagalog version, pasabi natin, Lord. pasabi natin, sino na Tagalog version? Siya. Hallelujah. Ang nasa inyo? Sinabi ng Panginoon, ingatan mo o ingatan niyo ang inyong sarili. Sa mga tuwid, hindi tumutukoy lang sa isang tao. Amen. Ingatan niyo ang inyong sarili. At ang buong kawan. Sapagkat sila'y binili ng dugo ng Diyos. Amen. Amen. Sa pagkakaunawa ng mga taong pagkakaunawa, mali daw ang pagkasalin. Sapagkat ang Diyos
Espiritu. Totoo. At ang Espiritu walang dugo. At ang Diyos at ang Diyos na Espiritu, hindi daw yan laman. Ang laman daw, yun ang may dugo. Kaya mas ginusto ng Iglesia ni Cristo ngayon ang sali ng Scofield na lumabas, binili ng dugo ni Kristo. Hindi dugo ng Diyos. Pero ang original na revelation na tinanggap ni Pablo, binili ng dugo ng Diyos. Amen. Dahil si Kristo ay walang dugo ng Hudyo, walang dugo ng mga Hintil, Amen. dahil wala siyang ama na katulad sa atin, mayroon tayong ama. Yan, dugo na sa atin, dugo ng ating ama. Amen. Ngayon, si Kristo walang ama. Kaya ang dugo niya, hindi dugo ng tao, Amen. kundi dugo ng Diyos. Amen. Paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? Ang sagot, nilikha niya Amen. ang sarili ng dugo. Yes. Tulad niyan, ang Diyos ating Ama. Paano naging Ama natin ang Diyos? Kung sa literal, hindi naman tayo pinanganak ng Diyos. Sa spiritual, ipinanganak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita Amen. at sa kanyang banal na Espiritu. Kaya ang Diyos, lumikha ng dugo sa sinapupunan ni Maria at iyon ang ginamit na pambili sa kanyang iglesia. Amen. Ang iglesia hindi reliyon, kundi Yes. tinulat siya sa misis, na misis katawan ng mister. Ganon din ang iglesia, katawan ni Kristo. Amen. Basahin ang Efesios 5. Basahin ang Efesios 5, versikulo 23, 24. Sige. Basahin. Kaya mana amo ang ulo sang asawa subong nga si Kristo man amo ang ulo sang iglesia nga iyalawas kag siya gid ang manluwas din. Dili ba to? Subong nga ang iglesia nagapasakop kay Kristo, subong man ang mga asawa sa ila mga bana sa tagsa kabutang. Okay. Amen. Sino ang tagapagligtas ng iglesia? Si Kristo. Amen. Ang iglesia hindi relihiyon, kundi tinulad sa asawa. Kung paano na ang ulo ng asawa ay ang mister, ganon din ang ulo ng iglesia. Nakatawan ni Kristo ay si Kristo mismo. Sa mga tuwid, hindi tao ang ulo ng iglesia. Amen. At kung si Kristo ay tao, sa mga tuwid, ang nagmamay-ari sa iglesia ay iglesia ng tao Amen. at hindi iglesia ng Diyos. Kaya siya sabi, binili itong iglesia ito ng dugo ng Diyos. Amen. Sabi, bantayan niyo sino ang bantay o bispo. Amen. Kaso, ang gawain ng pagka-obispo, sinira ng espiritu ng Antikristo sa pamamagitan ng mali na katuruan. Amen. Sapagkat ang bantay, shepherd, ay obispo.
Amen. Siya sabi sa Tito 1:7 na ang manugtatap, silver, ay isang obispo. Yoshito. Ha? Yoshito. 1:7, Tito 1:7. Yoshito. Oo, obispo yan. Ngayon, kahit sa unang Timoteo 3:1, ang nagsusumikap na maging obispo, hindi siya, wala siyang kaloob na tagabantay. Wala siyang kaloob para manong-pahalag ng mga tagapangalaga ng kawan. Ngunit sinabi ng Panginoon, pangalagaan nyo, bantayan nyo, pakainin nyo ang iglesia ng Diyos. Binili ito ng kanyang sariling dugo. Amen. Bakit? Alam ko si Pablo, pag ako'y mamamatay, pasukin kayo ng lobo. Ano ito? Espiritu ng Antikristo. Amen. Papasok ang espiritu ng Antikristo sa inyo at hindi nito palalagpasin ang kawan. Ang kawan dito hindi relihiyon. Iglesia Amen. na siyang katawan ni Kristo. Glory. Ito'y talipunan ng mga manampalataya sa salita ng Diyos na may banal na espiritu. Amen. Hindi ito palalagpasin ng espiritu ng Antikristo. Kaya gusto niya mag-alaplag, mawasak ang iglesia. Dahil papasok diyan ang sasabing pagapang, proselyte. Gagawin niyang proselyting, tagasunod, na papalabas niya, magpapahayag ng panibagong understanding sa salita ng God. Panibagong revelation. Ay, kay Apostol Pablo, kahit angel pa yun, ang bababa mula sa lahat ng mga aral ng panibagong revelation, panibagong understanding, na kontra siya ipinahayag sa kanya. O kaya, iba kay siya ipinahayag sa kanya, yan ay pakasumpahin. Amen. Bakit? Dahil yun ay aral ng demonyo Glory. na magwawasak sa panampalataya ng iglesia na walang Holy Ghost. Ang delikado kasi, yung iglesia na wala ang mga Kristiyano na walang banal na espiritu. Papasok yung espiritu ng Antikristo sa loob ng iglesia, gagamitin ng mga ministro na walang kaloob ng espiritu. Glory. Sabi niya Apostol Pablo, ayon sa kanyang sulat, ingatan niyo ang buong kawan. Iglesia yan. Doon nagsimula kasi na sirain ng espiritu ng Antikristo ang buong kawan dahil yung kawan na yun ay tumalikod paunti-unti sa Amen. bawat salita ng Diyos. May pabasa ko sandali. Glory. Brother, proselyting, nagbuwan. Spiritually speaking, I don't know any more place that's more spiritual dead than in the city of Tucson. Whenever. There is a war between the churches. Okay, mayroong mga away-away sa pagitan ng mga iglesia. Kung kita mo, hindi lang alam. May mga away ngayon sa pagitan ng mga iglesia. Hindi ko lang alam. Pero alam ko, mga leader na tinitingala, agawan ng membrohan. Dahil ang nasa isip nila, paramihan ng membro. Kaya mayroong awayan ang bawat
iglesia. Sige? There is fusses between the congregations. Okay, may mga away, debatihan, at mayroong yung bang pag-aangkin na sila itong tama, yung isang mali. Sige. There's no unity and everyone grabbing and holding and squeezing, trying to get this one and proselyting. Kita mo, ang bawat isa sabihin, mali kayo, tama kami dito. Pero agawan pala, grabe. Para agawin yung membro ng isang simbahan, ng congregation. Proselyting. Amen. Ano galing proselyting sa inyo? Sa Tagalog, panununo, pinasok yun pagkatapos siraan sa kanya ang iglesia ito, siraan sa kanya ang pastor ito, siraan sa kanya ang uri ng mga brother at sister. Para naman sulot, panunot, panunot dapang, gagapangin niya yung tao yun, upang lumipat sa kanila. Yung palang nangyayari ngayon, ay dati na ito nangyayari sa panahon ni Pablo. Glory. Na may panunulot sa pamamagitan ng mali na aral. Amen. Mali na understanding. Kaya kailangan ang obispo, ang shepherd, kailangan pakainin niya ang iglesia ng mensahe. Amen. Pure na mensahe. Amen. Amen. Ano bang mensahe sa panahon ito? Sa pitong kapanahunan ay may mensahe doon. Sa bawat mensahe may mensahe. At kailangan ituro sa iglesia ang pitong kapanahunan ng iglesia. At ituro ano ang aral sa bawat kapanahunan. Katulad sa ating panahon. Ano bang panahon natin? Panahon ng Laodicea. Anong Laodicea na panahon? Panahon na materialistic ang iglesia. Amen. Sa panahon ng Laodicea, may dalawang iglesia na nakapasok na paloob dito. Ano yun? Iglesia Pentecostal. Juanes, Tones, Trinitarian. Basta ito'y panahon ng Pentecostal. Glory. Puso ang pagpaksin kamot. Ang praise the Lord. Joyful song. Uso. Dahil yun ang paraan ng tinatawag Pentecostal na paraan ng pagsamba. Kaya po ang pagsamba, pag-uusapan, pariyo-pariyo yan, walang kaibahan ang Juanes, Tones, Trinitarian. Kita mo kung kanta dito, kanta din doon sa iba. Dahil nga Pentecostal way of worship. Pero, ang aral sa isa't isa, magkakaiba. Amen. Doon na sila nagkaroon ng kaibahan sa mga Amen. At ang ikalawa na iglesia ay iglesyang noble. Yun ang totoo na iglesia. Na sinabi ni Pablo, bantayan niyo ang kawan na yan. Pakainin niyo ang kawan na yun. Amen. Dapat ang shepherd, kailangan ang nagpapakain sa iglesia ay may kaloob, gift, mula sa Diyos. Amen. Dahil mula sa iglesia o mula sa kaloob niya yan, doon kikilos ang Diyos. Upang kanyang ilinya ang iglesia sa bawat salita ng Diyos. Tingnan niyo.
Glory. Ang bautismo sa pangalan ng Panginoon Hesus, hindi ito gusto ng Trinitarian. Dahil nababasa sa Biblia, ngunit kailangan na nagbabasa ay may revelation, may kapahayagan. Yes. Amen. Kapag wala siyang kapahayagan, pag gusto siya sa pagkakaunawa sa kanyang sarili. Hallelujah. Correct. Yun ang nangyari sa unang kapanahonan ng Iglesia. Amen. Na hindi nila alam na pumasok ang espiritu ng Antikristo. Amen. Ang bautismo ay siyang kauna-unahan na hakbang tungo sa Kristyanismo. Yes. Correct. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. So ang bautismo ay kasama sa panampalataya at ito ay makapagliligtas. At ang hindi sasampalataya sa mabuting balita ay paparusahan sa mga kailangan ang aral ng mabuting balita. Amen. Sino ang ginamit ng Diyos sa tamang aral na yan? Ang sagot, yung inutusan niya. Sino ba ang inutusan niya? Mateo 28, verse 20. See, Glory. see. 20. See. Nga nagapanundo sa inyo sa pagtuman sa tanan nga gisugo ko sa inyo. Agyari karon ako kaupo ninyo sa gihapon tungkol sa katapusan sa katuigan. Si Kristo may inutusan. Ang inutusan niya, yung 11 na apostol. Amen. Dahil Judas, patay na noon. Inutusan niya na ituturo ng mga apostol ang lahat ng mga iniutos ni Kristo sa kanya. Sabi lang ang utos ko, ipatupad nyo yan sa mga converts. At sasamahan ko kayo kahit saan kayo pumunta. Amen. Sinamahan ni Kristo sa gawain pagkaanak ng Diyos. Ano yun? Holy Ghost. Amen. Pag sinabi anak ng Diyos, Holy Ghost yan eh. Amen. Sumama si Kristo sa gawain ng Holy Ghost, hindi kay tatlong persona. Ang Diyos, walang tatlong persona. Isang persona lang. Amen. May tatlong gawain. Amen. Ama, pag-anak, pag-Espiritu Santo. Ngunit itong tatlo ay isa. Kaya nga, sabi ni Apostol Pedro sa gawa 2:38, basahin mo ganyan. Kag si Pedro ni sinin sa ila, inunso ko mo kag magpapatiso ang tagsa-tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesus Kristo. Sa patawaran sa mga sala, kag bato ninyo ang dulot sa Espiritu Santo. Anong sinabi ni Apostol Pedro? Magsipagsisi kayo. Kailan yun? Sa araw ng Pentecostes. Magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa mga sasampalataya yan. Amen. Pero kapag sumampalataya o magpabautismo, pero kung di siya magpabautismo, dahil hindi siya sumasampalataya sa kanyang mapakinggan. Kung magpabautismo siya sa pangalan ng Panginoon Hesus, kasi ang bautismo kailan gawin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ano ang maging bunga nito? Ang kasalanan ay mapapatawad.
Yes. Hindi ito, ang bait niya, matapat siya sa pag-pray. Pray siya araw, gabi, umaga, hapon, araw-araw. Sumasamba siya ng matapat. Hindi batayan yun para ang kasalanan niya ay mapatawad. Ang batayan, bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus Amen. para ang kasalanan ay mapatawad. Doon na-apply ang dugo ni Kristo sa mga sumasampalataya. Na sa loob-looban niya, mayroong paglinis na nangyari. Ano yun? Ang kaluluwa ng tao nilinis sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. Anong application para sa publiko? Pabautismo siya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Para ang kasalanan ay mapatawad. Sa mga tuwid, mabait siya, mapatawad ng kanyang kasalanan. May reliyon siya, mapatawad ng kasalanan. Hindi yun ang paraan ng Diyos. Pabautismo siya sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ano ang kanyang matatanggap? Ang promesa, ano yun? Holy Ghost. Amen. Kapag wala yung Holy Ghost, hindi siya mararapture. Amen. Amen. Dahil ang Holy Ghost yun ang langis para siya ay marapture. May iwan siya sa rapture. Dadana siya ng Great Tribulation upang siya ay linisin sa kanyang mga kasalanan. Amen. Dahil hindi siya kasama sa dugo ni Kristo na naglinis ng ating kaluluwa. Dahil hindi siya manampalatayanin sa pure na aral ng mga apostol. Amen. Dahil ang aral ng mga apostol, yun ang aral ni Kristo. Amen. Tingnan mo, Gawa 19. Gawa 19, brother. 2 hasta 5. Glory. Hallelujah. Ano? Gawa 2:19. 19:2. Lahat ng sinisya sa ina, nabaton ba ninyo ang Espiritu Santo sa nagtuo kamo? Oh, sino itong mga tinanong ni Apostol Pedro? Ang sagot, ito ang mga alagad ni Juan, mga disipulo ni Juan, na nagbautismo sa ating Panginoon Jesus. Anong tanong ni Pablo sa kanilang importanteng tanong? Tinanggap ba ninyo ang banal na Espiritu nang kayo'y sumampalataya? So, importante ang tanong nyo. Ma-apply din yun sa ating panahon. Tinanggap ba ninyo ang banal na Espiritu nang kayo'y sumampalataya? Amen. Anong sagot ng mga alagad naman? Kag nagsabat sila, wala kami, bisa nakabati kung may Espiritu Kita Santo. mo, wala man nagturo sa amin eh. Hindi Amen. namin narinig yan. Yes. So, tagapagturo ang may problema. Amen. Kaso, hindi tinuro ni Juan iyan kasi hindi panayag ito kay Juan. Amen. Sabi, may Holy Ghost ba na pinamimigay, pinangako? Sabi, wala kami narinig na ganito. Kailangan pala mayroong silang mapakinggan. Kailangan mayroong magtuturo sa tao tungkol yan. Sige, Kag sinisya, yan sa ano pala ginabautisuan kamo? oh, importante ito. Bakit? Bakit hindi kayo nakatanggap ng Holy Ghost nang tayo sumapalataya? Sabi niya, ano bautismo ang tinanggap niyo? Hindi sinabi ni Pablo, hindi siya nila tinanong ni Pablo, anong reliyon niyo? Anong grupo niyo? Anong bautismo ang tinanggap niyo? Importante pala ang bautismo. Amen. Sige. Dito, Nagsabat sila, sa bautismo ni Juan. kita mo, ang bautismo ni Juan, baptis kami sila eh. Mga baptis pala yan sila. Ano tinanggap ng bautismo? Ang bautismo ni Juan,
ang sinabi ni Pedro, ni Pablo, ang bautismo ni Juan, pagsisisi lang. Pero si Juan nagsabi, sumunod kayo sa darating na sa hulian niya, sa makatawid si Kristo. Amen. Nang marinig nila ito, sa verse 5, Kasi Pablo kasining si Juan nagbautiso sang bautismo sang paginusol. Nga nagasiling sa tatawan nga magtuo sila sa magasunod sa iya nga amo si Jesus. verse 5, Sa pagkamatay nila sini, ginbatisuhan sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. okay? Nang marinig nila ang aral na tinuro ni Pablo, nagpabautismo sila muli. Naulit. Amen. Inulit ang bautismo nila. Yes. Amen. Bakit? Hindi tugma sa itinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad. Amen. Na dapat ituloy ito Yes. sa mga taong sasampalataya. Right. Inulit ang bautismo nila. Kaya dapat itong mga Trinitarian uulitin ang kanilang bautismo. Amen. Dahil kailanman hindi na matatanggap ang Holy Ghost na ipinangako. Kita mo ko hindi bautismohan sila muli sa pangalan ng Panginoon Jesus, hindi na tinanggap ang banal na Espiritu. Virtue brother, size. Kagsang nanat Takduan. kagsang natagtungan sila ni Pablo sa iya mga kamot, nagabot sa ina ang Espiritu Santo. Kita mo, kailan dumating ang Holy Ghost? Pagkatapos mabautismuhan sa Holy Ghost, mabautismuhan sa tubig sa ngalan ni Jesus, tapos nilihang ng kanyang kamay, doon dumating ang Holy Ghost sa mga sumampalataya. So pag ang bautismo, hindi ayon sa pangalan ng Panginoon Jesus, kailan ulitin yun eh. Amen. Kailan isa lang ang uri ng bautismo. Isang formula lang, ang formula diyan, pangalan ng Panginoon Jesus. Well, pumasok ang mali na interpretation at doon pumasok ang tinatawag paggapang, proselyting, na proselyte ang iglesia ng Espiritu ng Antikristo sa pamamagitan ng mga mali na tagapagturo na Amen. kanilang binaluktot ang tama at tuwid na aral. Kasama natin yun. It is a desert, spiritually speaking. Tapos Kita mo, ano ito? Ang mga espiritu na yun, parang akala mo, nasa disyerto. Walang tubig. Mga ministro, mga ngaral na hindi nakapagdala ng tubig. Amen. Ang Holy Ghost ay tinulad sa ulan. Amen. Ang ulan, dala ito ng galom, nimbus cloud, na nagdadala ng ulan. Ganoon ang mga ministro nangangaral na hindi makapagdala ng Holy Ghost dahil sa mali ang aral. Amen. Mali ang understanding. Bakit? Dahil ang gusto lang ng Espiritu ng Antikristo para ilayo sila sa linyada ng katotohanan. Next, brother. Glory. think of it, all of the clergymen, all of the churchmen, all of the teachers, all the theological training. Okay? Ang training nila, theological, ayon lang sa kanilang understanding. Mga clergy, mga nagturo sa Bible school, tingala sila, tingala. Kasi tagapagturo sa Bible school, mga theologian, Doctor of Divinity. Yung pala may espiritu ng Antikristo para ilayo sila sa pure na salita ng Diyos. Amen. Ginapang ng espiritu ng demonyo upang lumipat sa panibagong aral. Next, brother, one, Jason.
Glory. Proselyting, then Oh. you never conquer by. Sige, sige. You can't conquer by wrong, only right will conquer. Kita mo, matatalo o mananalo ka ba sa pamamagitan ng mali? Ang mali ay maglalayo sa iyo sa katotohanan. Amen. Mananalo ka lamang, mapagtagumpayan mo lamang ito sa pamamagitan ng tama. Amen. Amen. See? You'll never conquer by cheating. Hindi mo ito matatalo, hindi ka magtatagumpay sa pamagitan ng ano ito siya? Cheating? Pandaraya. See? See? Never conquer by proselyting in your church. Kita mo, uso talagang proselyting para mailabas ka lang at gagawa sa ng panibagong iglesia. Uso yan. Amen. Division sa mga iglesia para ang may gusto na maging pastor din, ang gusto na maging leader din, gagapangin niya ang iglesia upang magpunda ng panibago na gawain. Proselyting. Amen. Mali yun. Sige. Never conquer by building up one denomination Kita mo. above another. Glory. Matasayo ng panibagong denominasyon. Yung pagbabahagi pala sa pamagitan ng mali na aral, iyon ay itinuturing na denominasyon. Amen. Lumayo sa mulupad. Denominasyon. Isang salita lang, ilayo mo ang tao doon at magpapundar ka sa iglesia, ang tao yan denominasyon. Amen. Sa demonyo. Amen. Glory. Kaya anong obligasyon ng pastor? Sige, brother. Shepherd. Why must the shepherd be on duty at all times? Bakit kailangan ang tagabantay, shepherd, na sa kanyang trabaho sa lahat ng pagkakataon? Lahat ng panahon, siya. He must be sure that none of his sheep is lost. Siguruhin niya na walang isang mang tupa na kanyang biyabantayan na kawan ang mawawala. Kaya Amen. kailan lagi siyang duty. Kahit hindi linggo, nasa duty siya. Upang siguruhin niya na walang isang tupa man na kanyang biyabantayan sa congregation niya ang mawawala. Amen. Kasi gusto ng demonyo pasukin ang kawan. Logo, espiritu ng Antikristo. Sige. Glory. Aren't you glad of that? If Sige. the shepherd loses one sheep, it is a reproach on the shepherd. Kita mo? Kapag isa lang na tupa ang maiwawala ng shepherd, ito'y rebuke sa kanya. Sige? He that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life. Okay. Ang sino yung tutukol niya? Tupa. Ang sumasampalataya sa nagpadala sa kanya, sino yun? Ang Holy Ghost. Glory. Na nagbigay sa kanya ng aral. Kapag siya ay sumampalataya ang tao, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Buhay pa siya. Glory. May buhay siyang walang hanggan. Ito ay binaluktot ng Espiritu ng Antikristo. Na hintayin pa ang pagkabuhay muli, ang paghukom, bago daw mabigay si Lord ng buhay na walang hanggan. Pero ayon sa aral ng Diyos, buhay pang tao ay bibigyan na ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen. Buhay pa tayo.
may buhay ka na walang hanggan. Kaya ang buhay mo, buhay natin, bago na. Hindi na kagaya sa dati. Dahil sino man na kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Amen. Ang sino kay Kristo, bago sa nila lang. Ang Hallelujah. luma na buhay, wala na. Ang luma na pagkatao, wala na. Amen. Bago na siyang tao. Amen. Sige, brother. At everlasting life shall never come to the judgment, but At was hindi passed na from kita death. mo, hindi na siya papasok sa araw ng pag-uupong. Bakit? Dahil lumipat na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay. Buhay pa siya. Lumipat na siya mula sa kamatayan. O malis na siya sa kamatayan. At lumipat siya sa buhay na walang hanggan. Glory. Hindi na kailangan hintayin ang araw ng pagkabuhay. Habang buhay pa tayo, oferto ng God sa atin. Amen. Sige? Next paragraph. Ah. All the Father has given me will come to me, and all that will come to me I will in no wise cast out. Kita mo, Yes. Yes. ang pinili, itinalaga o predestinado. Para kay Kristo. Ang Holy Ghost, ang siyang magdadala sa predestinado patungo kay Kristo. Amen. At ang tinanggap ni Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo. Si Kristo ang tumanggap sa atin. Amen. Lumapit tayo kay Kristo, pero si Kristo ang katanggap sa atin. Amen. Amen. Sabi po na tinanggap ko, hindi ko itatakwil. Sino ito? Glory. Mga tinalaga kay Kristo at hindi sa kamatayan. Amen. Itinalaga kay Kristo at hindi sa reliyon o sa simbahan. Si Kristo, siyang salita ng Diyos. Amen. Itinalaga tayo sa salita ng Diyos sa ating panahon. Yes. Amen. Sige, brother. But I'll give him everlasting life. At siya, bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Oh, the undertaker puts him in the ground, my Kahit sheep will na hear my voice. tayo ililibing sa lupa. Pero bubuhayin tayo muli. Ang tupa ay makikinig sa tinig ng Diyos. Sige, I'll raise him up at the last day. bubuhayin ko siya sa huling mga araw. Kadali lang. Itong huling mga araw, dalawang tutukoy nito. Una, pagdating ng rapture, huling mga araw yun sa Iglesia Hintil. Kasi ang Iglesia Hintil, mahinto pagdating ng rapture. Amen. Yun ay huling mga araw. Tutukoy yun. Huling araw sa Iglesia Hintil. Mayroon pang huling mga araw. Ano yun? Ang pagkabuhay sa lahat ng mga hindi nabuhay sa unang pagkabuhay. Mayroon tiyatag first resurrection. Amen. Ang first resurrection, doon kay Kristo yun, sa rapture. Ang hindi nabuhay ay bubuhayin sa araw ng paghukom. Tayo ay kanyang bubuhayin. Tayo ito, bubuhayin sa rapture. Amen. Ang mga namatay kay Kristo. Yes. Correct. Sige, brother, Wilson. That day, all that is in the grave shall hear the voice of the great shepherd and shall come forth. Mayroong tiyatawag dakila na manupahanap. Great Shepherd. Ang ibig sabihin, mayroong mga shepherd na maliliit. Lahat nito, ang dakilang shepherd ay si Kristo. Amen. Shepherd na mga shepherd. Amen. Glory. Kaya yung sinasabi sa una Pedro 5, una brother. Una Hallelujah. Pedro 5, una. Una
Pedro 5:1. Gani ako nga masig katigulang kagsaksi sa mga pag-antos ni Kristo. Sige. Nga malambit man sa himaya nga ipayag, nagalagay sa mga tigulang sa tunga ninyo. Sa mga tigulang. Yes. Elders. Pastor. Elders yan. Elder yan. Mga shepherd. Sige. Sige. O, dito. Tatapa ninyo ang panong sang Diyos, At tatapa ang panong. Bantayan nyo, alagaan nyo ang iglesia ng Diyos. Sige. sa tunga ninyo, Sa gitna nyo, nga magdumala, na pamahalaan ang iglesia ito, hindi sa pilit, hindi sa pilit, nakala mo si general ka, kundi sa kinabubuton, sa kinabubuton, suno sa kabubuton sang Diyos. sunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Kailangan ng mga pastor, huwag siyang mamilit. Hindi siya commander. Hindi siya general. Sige? Hindi tungod sa didungganon nga daog, Okay? kundi sa may pagkahanda. Handa? Okay? Hindi nga nagapagginoo sa mga ginatugyan sa inyo, Hindi. Sino nagtugyan sa inyo? Iglesia. Amen. Ang panong. Ang tupa. Dintugyan sa kanino? Sa mga elder. Sa mga manugtata. Siya hindi ka mo magpakaginoo. Ano yun? Hindi maging manduto. Gusto na sila masusunod. Siya hindi ka mo magpakaginoo. Nakita niyo ang Espiritu sa loob ng iglesia. Nakita niyo kung sino ang mga manutatak ninyo. Gusto nila magiging ginoo sila. Gusto nila na maging master sila. Sige? Ayan, Brad. Oh. Nagahimo sa inyo kaglingon nga mga uwaran sa panong. Kailangan ba may example sa iglesia? Amen. Pagkon magpahayag ang Pangulo nga manugpahala, Ayon ang great shepherd. Sino? Si Kristo. Amen. Kailan siya magpapahayag? Sa rapture. Sige? Magabaton kamo sa mga sang wala pagkalaya nga purong-purong sang imaya. Kita. Amen. Gusto ng God na ang mga shepherd maging ehemplo ng kawan. Ng Amen. hindi magpakasimbusing. Ano yan? Ano, bakit nagkaroon? Bakit naging busing siya? Gusto niya magpakaginoo. Gusto ay kilalanin siya. Sabi niya, huwag kayo maging ganda. Sigurado, kapag mayroong Holy Ghost sa kanya, maging humaran siya, magpakumbaba siya. Amen. Glory. Brother, basahin mo sa isa, direktly sa inyo. Tapos ito, bro? Tapos ko? Oo. Sige. May isa lang hindi pabasa. Ikaw ba? I read Oh, ano sila? Ano naman? number 1, Thursday, 7 days. Ano naman? Ano naman? Oh, your old husband. Sige. Muna. Remember last Thursday, message. Oh. Your old husband Kaya must alalahanin nyo karang araw na mensahe. Ang luma mong mister. Mister ito. Sige. be dead. Kailangan mamamatay. Sige. That's right. Tama. Your new husband Ang bago mong mister is the word. ay ang salita ng Diyos. So, tinutukoy ang iglesyang nobya. Glory. Ang iglesyang nobya ay katawan. Asawa ni Kristo. Kailangan ng asawa ni Kristo, mamamatay ang una ng asawa. Ano yun? Doktrina.
doktrina, mga aral ng tao. Kailan mamamatay tayo sa aral ng salita? Glory. Kailan mamamatay sa ating ang makaturuan ng mga iglesia? Kapag mamamatay, meron tayong bagong mister. Sino ang bagong mister? Ang salita ng Diyos. Yes. Amen. Kailan yun ang salita ng Diyos? Hindi ko ano sasabi ng tao. Hindi ko ano ang mga doctrine at understanding ng tao. Kung ano sasabi ng pastor na kalaban naman kontra sa mensahe. Ang Hallelujah. mensahe na ipinahayag ng Diyos ay kapitong mensahero, yun ang ating bagong mister. Amen. Magpasabot tayo sa ating bagong mister. Amen. Yun ang salita ng Diyos. Dahil si Kristo at ang salita ng Diyos ay isa. Yes. Magpasagop tayo. Huwag tayo magpasagop sa sinasabi ng tao, mali, dahil ba siya ay elder, dahil siya ba ay pastor, dahil shepherd ba, kahit mali ang turo, magpapasagop tayo. Ang bagong mister natin ay ang word of God. Amen. Sige, Daddy. Number 3. When the church world would not have the word of God to rule over them, Kita mo, mayroong iglesyang makasalimutan. Ayaw nila ng salita ng Diyos ay mag-rule, mamamahala sa kanila. Anong gusto nila? Ang sarili nilang interpretasyon, ang sarili nilang aral. Gusto nila doon magpasako ang iglesia na kanilang pinamamahala. Kaya anong tawag sa kanila sa iglesia yan? Iglesyang salimutan. Kita mo? Hindi pala maganda ang iglesia yun. Sige. they accepted a murderer, Kita mo, tinanggap nila mamatay tao. Sige. Barabbas. Kanino itinulad? Kay Barabas. Sino si Barabas? Yung magnanakaw na pinapili noon ni Pilato, sino pakawalan? Itong Kristo, itong magnanakaw ni si Barabas. Ang pinili nila si Barabas. Si Kristo, ipapako yan. Sige. What did this do? Anong gagawin nito? It exalted Satan. Kita mo? Exalted, itinaas nila si Satanas. Pag hindi Word of God, pag hindi mensahe, ang itataas nila ay si Satanas. Yes. Right. Simple lang, akala mo, ang Diyos ang itataas. Lord, itataas ka namin, Panginoon, sa itataas ka namin. Yung pala, sa simple, dinaya sila ng demonyo. Si Satanas ang kanilang itinataas. Amen. Sige, The God of this evil age, ang Diyos sa masamang kapanahon nito. Sige, the place is always wanted. ano lagi ang gusto ni Satanas? Siyang itataas, siyang sambahin. Na hindi alam ng tao, ginapang sila ng Espiritu ng Antikristo at tinuruan ng mali, inalayo sila sa tamang linya ng salita ng Diyos upang sambahin nila si Satanas. Glory. Ang sakit niya. Hindi maganda yan. Na akala matapat sila sa paglilingkod, matapat sila sa pagpupuri sa Diyos, hindi nila sa mali na aral ng iglesyang yun na kanilang pinapapasakupan, si Satanas ang kanilang itinataas. Yung Diyos na kanilang tinatawag, yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran, yung dyan Diyos na magpaparusa sa kanila. Dahil tinanggihan ang mensahe. Malapit na si Lord Babalik. Hallelujah. Huwag natin unahin ang mga bagay na matibay. Unahin natin si Kristo Yes, Lord. sa lahat ng bagay. Unahin natin sa panalangin. Unahin natin sa paglilingkod. Amen. 7 araw sa isang linggo. Isang araw lang. Sunday lang. Pero hindi pa buong linggo, buong araw. 2 oras lang.
Glory. Ibibigay pa ba natin kay Satanas? Ang araw na ito, Hallelujah. alam mo ba ang sinabi ng Panginoon Jesus? Noong siya nandito sa mundo. Ang ibon niya pagkain. Yes. Hindi man sila nagtatanim. Ang mga damo pinabihisan ng iba't ibang uri ng kulay, ng kulor. Na kahit si Solomon hindi nakapagsuot ng magagandang damit ng kamulo. Ang mga ibon hindi sila nagasit, pero pinapakain sila ng Diyos. Anong tutukoy ni Kristo? Itong mga pagkain, itong tubig, itong damit ay masasama, evil. Basahin yung Bible. Matthew 6. Ang tawag ng mga bagay na material ay evil, masasama. Amen. Kaya nga, huwag natin unahin mga bagay na material. Unahin natin si Kristo. Unahin natin sa salita ng Diyos. Glory. 2 oras lang. Pagkatapos ang sa atin ay ilang araw? 6.5. Hallelujah. Laodicea. Hindi mainit, hindi rin malamig. Kundi materialistic. Unahin natin ang Panginoon lagi. Amen. Ang kanyang katuwiran. Ang kanyang kaharian. Unahin natin lagi. Huwag natin unahin ang mga bagay na kasamaan. Hindi sinasabi, Kristo, hindi nyo ito kailangan. Kailangan nito. Unahin niyo muna ang kaharian niya. Unahin natin muna ang kanyang katuwiran. Amen. At ang pangangailangan nito ay dadagdag sa atin. Amen. Tumayo ang bakit. Glory. Thank you, Lord. Malapit na si Lord bakit. Thank you, Lord. Bigyan natin ang Diyos ng papuri, kasayahan. Huwag tayong magpati-ayon kay anon sa sanlibutan ito. Dahil ang Diyos ng sanlibutan ay si Satanas. Amen. Yun lagi ang gusto ni Satanas, na siya sambahin, itaas at sambahin. Ang sinabi ni Satanas sa Panginoon, ito, bigay ko sa iyo lahat. Sambahin mo ko. Sabi ng Panginoon, susunugin lahat yan. Lahat ng mga bagay nito ay nasa salita ng Diyos. Upang huwag tayong maging ignorante tungkol sa ginagawa ng demonyo at tungkol sa mensahe. Ang mensahe si Kristo ay iisa. Yes. Ama, makapangyarihan, pinapuri ka namin. Nire-rebuke mo kami. Thank you, Lord. Kinokorek mo kami. Thank you, Lord. Upang huwag kami magpapatuloy sa mga bagay na material Amen. at sa sanlibutan mo. Baguhin namin ang aming pag-iisip Yes, Lord. kung paano ka namin mapalugod, mapasaya. Yes, Lord. Kailangan namin ang salita mo, mensahe. Sapagkat ang kaisipan ito, kaisipan ng tao. Ngunit, kung salita mo na sa aming kaisipan, ito ang kalooban mo. Salamat ka at patubayan nila, patubayan mo kayo. Patawarin mo kami sa aming pagkakulang. Patawarin mo kami sa aming mapagkakapit. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming makahinaan. Lahat ng mga bagay nito, sapagkat ikaw ang Diyos na kumikilos sa amin. Gusto mo magpatianod kami sa iyong kalooban. Ang iyong salita ay iyong kalooban. Salamat at lumayan mo sila sa kalooban. At ang mga walang magkaloob sa iyo, Panginoon. Hallelujah! At ang mga mahal sa buhay namin, na sila ay makasama namin sa pangalan. Salamat God sa pangalan ni Lord Jesus, Perfect Father.